The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first man and woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of grace, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in. There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative that points to one person, Jesus. Welcome po kayo sa ating online prayer meeting at alam ko po na kayo ay nananabik na sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. At sa ating pong pagpapasimula, ating buksan ang ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Salamat po aming Diyos sa iyong kabutihan. Ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Sa amin pong paglapit, kami po'y humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kami pong lahat ay nagpapalinis. Hayaan mo po na ang bawat isa maging karapat-dapat na makadulog sa iyo pong banal na harapan. At ngayon po sa aming prayer meeting, dakilang Diyos, hinihiling po namin ang iyong basbas, ang iyong pagsama, ang iyong pong banal na presensya sa kabuuan po ng gawain ito, maging sa salita na aming pong pakikinggan, ihahayag ngayon, at sa mga panalangin mamaya na amin pong idudulog sa iyo, patuloy mo kaming pagkaisahin sa Espiritu at sa katotohanan. Basbasan mo po ang kabuuan ng gawain ito, Ama. Ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, sama-sama tayong makinig ng salita ng Diyos, ang mensahe na ihahatid po ngayon, at mamaya po ay makiisa po tayo sa pananalangin para po sa kahilingan natin. Ang ating pong focus ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ay ang atin pong family o ang atin pong pamilya. So muli, tayo po ay sama-samang dumulog
sama-samang manalangin at magkaisa po tayo sapagat ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Amen. Amen. Sama-sama po tayong umawit, sumamba at magpasalamat sa atin pong Diyos na buhay. Ibigay po natin ang ating the best na papuri para po sa ating Panginoon. Hallelujah! Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Tinatawan, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Tinatawan, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
Salamat po Panginoon dahil tunay nga po na kay buti mo sa bawat isa po sa amin, sa kabila po ng aming kinahaharap na pagsubok ngayon, hindi lamang po ng bansang Pilipinas kundi ng buong mundo ay patuloy po ninyong ipinararanas sa amin Panginoon ang inyo pong katapatan at ang inyo pong kadakilaan. Kaya hayaan nyo po na sa oras na ito ay ibigay po namin sa inyo ang papuri na nararapat para po sa aming Diyos na tagapagligtas. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Sa gitna man po, Panginoon, ng pagsubok, ay patuloy nga po na ikaw po ang makita ng aming kapwa sa pamamagitan po ng bawat isa sa amin. Patuloy na pagharian niyo po ang aming puso, pagharian niyo, Panginoon, ang aming isip,
Pagharian mo, Panginoon, ang aming buhay. Gawin mo po kaming iyong banal na tahanan, Panginoon, upang magsilbi po kaming patotoo na buhay ka at patuloy kang kumikilos sa amin pong mga buhay. Saliksikin mo, Panginoon, ang aming pong mga puso. Dinggin mo, Panginoon, ang aming mga tinig. Abutin mo, Panginoon, ang aming pong mga kamay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamayamang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na nabubuhay at nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Hello po, kumusta na po kayo mga kapatid? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko pong kumustahin yung inyong prayer life. Sa score na 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, i-rate nga po natin yung ating prayer life. Sino po sa inyo yung nakakuha ng 9 o di kaya ay 10? Sino po sa inyo yung nakakuha ng below 5? Alam nyo, kung merong isang area ng buhay ng isang mananampalataya na talagang kailangan po niyang i-develop o pagbutihin, ito po ay ang ating prayer life. Bakit nga ba ang prayer life natin ay powerless at lifeless? Bakit ang prayers natin ay walang dating, walang impact?
Bakit nga po ba? No? Sa salita ng Diyos ngayon na ating pong pag-aaralan, ang Panginoong Hesus po ay nagbigay ng ilang mahalagang aral or lesson kung paanong yung ating prayer life ay magkakaroon po ng impact. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay makikita mula sa aklat ng Lucas, kabanatang 11, talatang 5 hanggang 10. Basahin po natin mula sa Pinoy version. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, ipalagay nating lumapit kayo sa kaibigan nyo ng hating gabi. At sinabi nyo, kaibigan, pahingi muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isang kaibigan ko na galing pa sa malayo. At wala akong maibigay sa kanya. Ganito naman ang sagot ng kaibigan mo na nasa loob ng bahay. Huwag mo akong istorbohin. Nakalak na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon para ibigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, di siya babangon para bigyan ng tinapay ang kanyang kaibigan dahil magkaibigan sila. Pero babangon siya at ibibigay ang lahat ng kailangan mo kasi di ka nahihiyang mangulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at tatanggap kayo, maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumato kayo at pagbubuksan kayo. Kasi nakakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang bawat naghahanap at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Mga tatay, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humihingi ang anak niya ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion pag humihingi siya ng itlog? Kung kayong mga masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak niyo, paano pa kaya ang tatay niyo na nasa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sa mga humihingi sa Kanya? Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen. Ano po yung mahalagang aral or lesson tungkol sa panalangin may impact ang itinuturo sa parable na ito? Gusto po kasi natin na yung ating prayer life, yung ating panalangin ay magkaroon ng impact. Ano po yung mga prinsipyong itinuturo dito ng Panginoon? Una po, mga kapatid, tinuturoan tayo ng Panginoong Jesus na dapat ang panalangin ay personal. We are to pray personally. Pansinin po natin sa parable na ito, ang sabi ng Panginoon, yung lalaki mismo ang sumadya sa kanyang kaibigan. Hindi po siya nag-utos sa iba, hindi siya nang hili sa iba. Siya mismo yung pumunta doon sa kanyang kaibigan at humingi ng tulong mula dito. Ano po ang tinuturo nun? No? Maganda po na tayo'y nananalangin ng sama-sama sa mga gawain kagaya po ng ating prayer meeting. Okay po yun, mga kapatid. Dapat po dumadalo kayo at nakikiisa sa prayer meeting. Online syempre sa panahon natin ngayon. Subalit, hindi mo pwedeng ipasa sa iba ang iyong tungkuling manalangin. Bilang mananampalataya, you are responsible. No? Ikaw ay may tungkulin na manalangin. No? Hindi mo pwedeng ipasa sa kapatiran, sa church, sa kaibigan mo, yung tungkuling manalangin. Kahit pa nga sa iyo pong kapamilya, sa iyong may bahay, o sa iyong mga anak, o sa kapatid. No? Lagi po natin sinasabi, pag-pray nyo ako, isama nyo ako sa panalangin. Pero ikaw mismo, hindi ka naman nagpe-pray. So, hindi po dapat ganon. Dapat ang panalangin ay personal. Ikaw mismo ang hihingi at tatawag sa Diyos. Amen? I-assign ka mag-pray, tapos sasabihin mo, bakit ako? Ba't ako? Siya na lang. O ikaw na lang manalangin. Hindi po. Wag mo nating katamaran. Huwag nating katakutan ang pananalangin sapagkat ito po
ay dapat na inuugali. Ito po ay dapat na gawi ng isang mananampalataya. Ang bawat isa po sa atin na mga anak ng Diyos ay tinatawag ng Diyos na manalangin sa Kanya na ating Ama. You know what? Prayer is a personal thing. No? O hindi po pwede yung ako yung mananalangin para sa inyo. No, it is a personal thing. Ikaw mismo ang magpe-pray. Ikaw mismo ang mananalangin. Amen po mga kapatid. Yung po yung una. Prayer is personal. Ikalawa, tinuturo po ng Panginoon sa atin through this parable na ang panalangin ay particular. We are to pray particularly. Now, alalahanin po natin yung ilustrasyon ng Panginoon sa bandang huli tungkol po dun sa bata na humihingi ng specific needs ng tinapay, ng isda, or doon sa salin po sa Lucas, ng itlog. No? Tiyak po yung kanyang hinihingi. Specific po yung kanyang hinihingi. Doon sa parable na ito na ating pinag-aaralan, ang sabi po ng lalaki, pahingi muna ng 3 tinapay. So, specific po yung kanyang hinihingi. 3 tinapay. Very specific yung kanyang hingi or yung kanyang hiniling doon sa kanyang kaibigan. Ano po itinuturo nito? Ito po yung malinaw na nagtuturo sa atin na kapag tayo nananalangin, dapat ay tiyak, dapat po ay particular or specific ang atin pong ipinapanalangin. In fact, kailangan mo pong manalangin ng specific upang kung tinugon ng Panginoon ang iyong panalangin, alam mong tinugon yon nang walang duda. No? You can even tell Him, pwede mong sabihin sa Diyos, kahit yung kulay, yung hinihingi mo, kung humingi ka po ng sasakyan, sabihin mo sa Lord, Lord, gusto ko po ng sasakyang kulay pula or kulay itim or kung ano po yung favorite color mo, kapatid. Isang magandang illustration po ang nabasa ko doon sa libro ni Dr. Cho Yonggi, na pastor po ng Yoidopol Gospel Church, dating pastor ng Yoidopol Gospel Church, yung pinakamalaking church sa buong mundo. Sa kanya pong librong Fourth Dimension, ikwento po niya nung siya po'y batang-bata pang pastor. Ay nanalangin po siya sa Panginoon ng isang specific na bagay, isang bisikleta, no? At isang lamesa at upuan. Yung po'y kanyang pinag-pray, pati po yung detalye, yung kulay, yung brand na kanya pong hinihingi. At alam niyo po, ibinigay po ng Diyos. Pati yung brand at yung kulay na kanya pong hiniling sa Panginoon. It was answered by God to the very details He requested. Ganun po ka specific yung kanyang panalangin. Kasi po pag tayo nananalangin, alam nyo, humihiling tayo masyadong malawak. Pagpalain mo kami, anong pagpapala yung hinihiling mo sa Panginoon? Masyadong malabo yung ating prayer. At minsan yung ating panalangin masyadong maligoy. Amen? Go direct to the point. Amen? Hindi po paramihan ng salita, kundi dapat yung ating pong panalangin is specific. Specific. No? Natutuwa po akong marinig pag ang nananalangin po ay isang bagong mananampalataya. Napaka-diretso, napaka-simple, pero napaka-specific. No? Ito po rin dapat yung maging katangian ng ating panalangin. Ano? Let us be particular, let us be specific in our prayers. Hindi malawak, hindi malabo, hindi maligoy, kundi direct to the point, simple, and yet very powerful. Why? Because it is particular. Ikatlo po at panghuli, ito yung pinakalundo ng parable ng Panginoong Jesus. Ang panalangin dapat ay persistent. Amen? Persistent. Ang lalaki sa parable ay may dumating na kaibigan galing sa malayong lugar. At nung dumating po yung kanyang kaibigan, wala po siyang maihain para sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pumunta po siya sa kanyang kaibigan na siguro malapit lang o kapitbahay lang nila upang humingi ng tinapay. Alam niyo, noong panahon na yun, napaka-particular po nila pagdating sa hospitality. Isang
malaking kahihiyan kung meron kang magiging bisita at wala ka man lang po may alok. Typical na Asyano, na parang tayong mga Pilipino. At kahit na nga po nakakahiya yung kanyang ginawa, kailangan po niyang mangatok at kailangan niyang humingi dun sa kanyang kaibigan. Kasi mas nakakahiya kung wala ka man lang pakain o mai-serve dun po sa iyong bisita. At dahil nga hating gabi na, nung una, ay ayaw po siyang pagbigyan, ayaw siyang bigyan ng kanyang kaibigan. Pero matyaga po yung mama. No? Hindi basta sumusuko at hindi siya nahihiyang mangulit. No? So minsan pala napapakinabangan yung pagiging makulit. No? Lalong-lalo na sa atin pong pananalangin. Alam niyo po, sa bandang huli, napilitang bumangon yung kaibigan niya. Hindi dahil magkaibigan sila, hindi dahil magkumpare sila. Napilitan siyang bumangon kasi mapumilit, persistent po yung kanyang kaibigan. Hindi siya nahihiyang mangulit. No? So nakita ko rin po doon yung salitang confident. Meron siyang confidence. No? Pag ikaw ay may confidence, magiging persistent ka. No? Kaya siya persistent dahil confident siya na hindi siya hihindian ng kaniyang kaibigan. So, the more na tayo pong mga anak ng Diyos, alam natin ang sabi ng Panginoon, ang humahanap ay nakakasumpong, di ba? Ang humihingi ay bibigyan. So dapat po may confidence tayo na humingi at dahil doon dapat tayo ay maging persistent. Alam niyo ba ang sinabi ni Jesus ng ating Panginoon pagkatapos niyang ikwento ang parable na ito? Tama, you guess it right. Inulit-uli ng Panginoon yung kanyang sinabi na humingi kayo at tatanggap kayo, maghanap kayo at makakahanap kayo, kumato kayo at pagbubuksan kayo. No? Kaya nga po may basihan yung pagiging persistent natin dahil tayo ay confident na tayo ay tutugunin, tayo ay bibigyan. Inulit ng Panginoon yung teaching na ito na pinag-aralan natin sa Matthew, inulit po sa Luke. Amen. Obviously, sa Panginoong Jesus, napakahalaga po ng lesson ito, kaya inuulit-ulit niya. So ano sinasabi ni Jesus sa atin? Kapatid, sa iyong pananalangin, huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Amen? Don't give up. Don't quit in praying. Kasi po minsan tayo, nag-pray tayo ng isang linggo para sa isang kahilingan. At after 1 week, kapag walang nangyayari, tumitigil na tayo. Sumusuko na tayo. Umaayaw na tayo. Naalala niyo yung lesson natin na nakaraang linggo? Ano yung pwedeng tugon ng Panginoon? No, slow, grow, at go. Okay? Granting na yung nire-request mo po ay tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Marahil ang tugon ni Lord sa iyo ay slow o baka naman grow. In other words, ang sabi ni Lord, wait. Dinidelay lang ni Lord. Pero again, napag-aralan din po natin sa isang mga mensahe natin, delays are not denials. No? Hindi como tayo ay naghihintay, tinanggihan na tayo ng Panginoon. May isang magandang ilustrasyon po doon. Isang araw si Howard Hendricks po ay nagbigay ng testimony kung paanong ipinanalangin po niya yung kanyang tatay sa loob po ng 40 taon para yung kanyang tatay ay tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po, ilang linggo bago namatay ang tatay niya, ay tumanggap ang kanyang ama sa Panginoon. Wow! Isipin niyo, 40 years ang pinaghintay ni Howard Hendricks bago tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ang sabi po niya sa kanyang testimony, natutuwa ako na hindi ako tumigil ng 25, 30, or 35 years. Or even 39 years. Salamat na lang po. Talagang pinagtiyagaan niyang ipanalangin sa loob ng 40 taon yung kanya pong tatay at hindi naman po siya nabigo. No? Salamat na lang at hindi siya tumigil sa pananalangin. So mga kapatid, kung meron kang pinagpe-pray na alam mo naman na ayon sa kalooban ng Diyos, alam mo naman na yun ang gusto talaga ng Diyos na ibigay sa iyo, kapatid, don't
ever stop praying. Amen. Ulitin ko ulit. Don't ever stop praying. So, paano tayo mananalangin ng may impact? Ayon sa Panginoong Yesus, ayon sa ating pinag-aralan, 3 po. Let your prayers be personal, particular, and persistent. Ulitin ko. Let your prayers be personal, particular, and persistent. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon naman po ay ipag-pray po natin yung ating protection and provision. So, sige po, sama-sama po tayong manalangin. Let us pray. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa gabing ito. Lord, thank you sa iyong protection, Lord, sa amin, sa araw-araw naming hinaharap. Thank you, Panginoon, kasi hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagyakap sa bawat isa, Panginoon. Salamat din po sa iyong patuloy na pagpaprovide sa amin, sa iyong hindi pagkulang, Panginoon. Maraming salamat dahil mahal mo kami at nararanasan namin ito, Panginoon. Nararanasan namin gaano katunay ang iyong pangako sa amin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, patuloy din po namin ipinagpe-pray, Panginoon, yung paggagabay, Lord, sa bawat isa, Panginoon, sa araw-araw na kinakaharap. Ikaw nga po yung patuloy na sumama sa amin sa araw-araw, Panginoon, especially sa mga frontliners namin, Panginoon. Ikaw nga po ang magbigay sa kanila ng kalakasan para mapagtagumpayan, Lord, yung araw-araw na kinakaharap nila dun sa battlefield na ito ngayon na aming nararanasan, Panginoon. Lord, gayon din po ay ilayo niyo nga po kami sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, anumang uri ng sakuna, anumang uri ng sakit, Panginoon. Lord, ikaw po yung patuloy na sumama sa amin, ikaw po yung patuloy na gumabay sa amin at mag-guide sa amin sa araw-araw. Lord, gayon din po sa aming mga pangangailangan, naniniwala po kami na before we ask, alam mo na kagad yung pangangailangan namin. And we trust in your power, we trust in your promises, Panginoon, na ano man yung nangyayari, you will provide for us, Panginoon. We just have to trust in you, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi nararanasan namin na tunay nga ikaw yung aming great provider na hindi ka magkukulang sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito, sa lahat ng pinapakita mo sa amin kung gaano ka great, Panginoon, kung gaano ka almighty and in control of everything, Lord. We continue to trust in you, we continue to praise you, and we continue to glorify your name. In Jesus' name, amen. Tayo pong lahat ay manalangin para sa patuloy na ating paglago, sa ating discipleship at sa ating spiritual life. Lord Jesus, pinapapurihan ka po namin, pinapasalamatan ka namin, Lord. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo para idalangin ang discipleship namin, Lord, at ang spiritual growth. Lord, we pray na sa kabila ng pandemyang ito ay hindi matigil ang discipleship, Lord. Lord, i-open niyo po ang puso ng bawat isa sa amin na mas lalo po kaming lumapit sa inyo. Lord, kailangan ka po namin sa aming mga buhay. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na maagaw kami ng kaaway. Nawa ang bawat Pilipino ay mas palaguin pa po ang kanilang mga spiritual life. Lord, huwag niyo pong hayaan na maging dry kami, Lord. At Lord, we need you, Lord. And please continue to use us para po makapagbahagi kami ng inyong salita at tuloy-tuloy po yung paglago namin ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin, sinasamba, Lord God, sa araw na ito. Tunay nga pong dakila ka, Lord God. Mabuti ka, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa lahat po ng biyayang patuloy niyo pong pinagkakalob
loob, Lord, sa aming pamilya, maging po sa mga aming mga kapatiran, Lord God, na OFW. Maraming pong salamat, Lord God, sa walang humpay na pagpaparamdam ng pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin. Lord God, kami po ay patuloy na lumalapit po, humihiling, Lord God, at itinataas, Lord, ang aming mga kapatid na OFW, maging po ang pamilya po namin, Lord God, ang bawat pamilya po, Lord God, ng The Sanctuary Assembly of God. Lord, patuloy niyo po kami nawa, Lord God, kayaan ng makakain sa araw-araw, ng maayos na masusuot, ng maayos na pahinga, ng maayos na matitirahan, Lord God. Patuloy niyo kami katagpuin, Lord God, sa araw-araw. Amin din po hinihiling, Lord God, na patuloy niyo kami pagkalooban ng peace of mind, ng kalakasan ng loob, Lord God, lalo na po, Lord God, sa panahon ito, Lord, na mayroong pandemic. Amin din po hinihiling na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng katalinuhan, Lord God, na sa ganun, Lord, magampanan po namin ang aming mga trabaho, ang aming mga businesses, Lord God. Ngayon din po yung bawat ginagawa po namin sa buhay. Amin din po hinihiling, Lord God, na patuloy niyo po kami proteksyonan, kabayan, Lord God, sa araw-araw. Makasamahan niyo nga po kami, Lord God. Amin din po hinihiling, Lord God, na patuloy niyo po kami bigyan ng magandang kalusugan, ng malakas na resistensya. Amin din po hinihiling na patuloy niyo po kaming balutin na inyong banal na dugo. Nang sa ganun, Lord God, malayo kami, Lord God, sa anumang uri ng sakit at anumang uri, Lord God, ng kapahamakan. Amin din pong hiling, Lord God, na patuloy niyo pong gamitin itong panahon na ito para lumago po ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong pagbuklodin ang bawat pamilya, Lord God. Sa pamamagitan po ng inyong salita na, Lord God, patuloy niyo pong i-burden ang bawat isa sa amin, Lord God, na magpalakasan na po, Lord God, sa bawat pamilya. Amin din pong hinihiling, Lord God, na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na sa ganun maabot din po yung aming mga kapatid na wala pa nga pong personal relationship with you, Lord God. Amin po hinihiling na gamitin niyo po kami, Lord God, para maabot sila na yung inyong mga biyaya. Lalo na po, Lord God, ang inyong biyaya ng kaligtasan. Amin po hinihiling, Lord God, na patuloy niyo pong baguhin, i-mold ang bawat isa sa amin. I-build niyo po ang character ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Lord God, maging Christ-like po kami, Lord God. At yung buhay po namin ay maging living testimony na po para sa iba. Lord, amin patuloy po namin inilalapit ang lahat na ito sa inyo, Lord God. At nawa, Lord God, kayo lamang ang maitaas po, Lord, sa lahat po ng aming gagawin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating po ipanalangin ang mga kabataan. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kagandahang loob mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na pagprotekta, sa patuloy, Panginoon, na pagmamahal mo, Panginoon, pag-guide mo pa sa amin, Panginoon, at pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Lord God, dalangin ko nga po na pagbuklurin mo po ang mga kabataan, nawa ay magamit po kami, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mabuti at buhay na salita, Panginoon. Lord, tinataas ko nga po, Panginoon, ang anumang balakid, Lord God, na maaaring makasagabal, Panginoon, sa pagpupuris namin sa iyo, Panginoon. Alisin mo po ito at iwaksi sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin ko din po, Panginoon, ang patuloy mo, Panginoon, na pag-encourage sa bawat isa. Lord God, nawa ang iyong banal na spirito mo po, Panginoon, ang kumilo sa aming mga buhay at magawa namin, Panginoon, ang iyong ninanais para sa amin, Lord God. Panginoon, dalangin ko din po ang mga pag-aaral namin. Lord, patuloy mo po kaming bigyan ng katalinuhan at kalakasan na nagmumula sa iyo upang mapagtagumpayan po namin ang new normal na online classes, Lord God. Lord, patuloy mo pong i-provide ang mga
pangangailangan, lalo na po Panginoon, ang financial needs, Lord God, at yung mga kagamitan na kakailanganin namin, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, i-provide para sa amin, Lord. Dalangin ko din po, Lord God, ang mga kabataan na naghahanap buhay, patuloy mo po sila, Lord God, na katagpuin, i-comfort, Panginoon, at Lord, patuloy mo nga pong palakasin ang kanilang loob sa pagtatrabaho, Lord God. At nawa, Panginoon, ay ikaw po ang mataas sa buhay ng bawat kabataan, Lord God. Panginoon, dalangin po namin na sa kabila ng pandemya na aming nararanasan, ay patuloy mo po kaming gamitin sa iyong salita, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Lord God, ang aming mga talento ay magamit, Panginoon, upang, Panginoon, mapapurihan ka po namin at masamba, Lord God, kahit saan man kami mapunta. Panginoon, gawin mo nga pong ilaw sa sanlibutan ang bawat kabataan, Lord God, na makapagpuri, na makapag-share, Panginoon, ng iyong salita. Lord God, alisin mo nga po at iwaksin mo po sa aming mga buhay ang gawang kaaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Alisin mo, Panginoon, ang mga balakid sa aming buhay para makapigil, Lord God, sa pagpupuri namin at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin ang iyong patuloy na pagmamahal, ang iyong patuloy na pagpoprotekta para sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na magkaisa ang bawat kabataan, Lord God, para sa iyong pangalan, Lord. At Panginoon, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po doon sa mga kapatid nating nanguna sa panalangin kagina para po sa ating pamilya. At ngayon naman po dumako tayo sa panalangin ng mga kapatid natin, yung kahilingan po, at idulog natin sa Panginoon ang pangangailangan po ng mga kapatid natin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, hiniling po namin ang patuloy na kagalingan mo sa mga kapatid naming may karamdaman. Ikaw po ang patuloy na kumilos at ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kami po'y patuloy na nagtitiwala sa iyo, na sabi mo sa iyong salita sa pamamagitan ng iyong mga latay, ng iyong mga sugat, kaming lahat ay nagsigaling. Una ka pong diudulog sa iyo ay si G at Angel Rodriguez. Ikaw po ang pagaling sa kanila, Panginoon. Ibalik mo yung sigla, yung lakas sa kanilang mga katawan, Ama. At salamat po dahil ikaw ay mabuti sa kanila, Panginoon. We pray healing in Jesus' name. Maging kay Tatay Pedring na naka-stroke, we pray your healing touch be upon him, na siya po ay makarecover, Panginoon. At hiling din po namin ang kalakasan kay Nanay Shaw na nag-aalaga po sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Dinadalayan ko rin po yung kagalingan ng aking kapatid na si Robert Salcedo. Lord, let your touch be upon Robert. Ikaw po ang patuloy na magpagaling sa kanya at patuloy na kumilos ka po sa kanyang buhay at sa mga panahong ito, Panginoon, na dumadaan siya sa pagsubok. Panginoon, iparanas mo po sa kanya yung kalapitan mo. Hindi mo siya iniiwan, hindi mo siya pinababayaan, Panginoon, at patuloy na manumbalik yung sigla ng kanyang paglilingkod sa iyo, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, we pray healing upon him in Jesus' name, in Jesus' name. Maging ang amin pong mga pangangailangan, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon, ng pandemic, Lord, we pray for your provision, Panginoon, at yung protection mo po sa amin, sa aming lahat ng mga anak mo, Panginoon, kagaya po ng aming dinalangin, Panginoon, at patuloy na idadalangin. Lord, let your mighty hand protect us. Let your mighty hand be with us, O God. Lord, idadalangin ko yung mga kapatid naming mga nagdadalang tao. We pray special protection upon them, O God, in Jesus' name. Kay Sister Syra Castro, Lord, we pray healing and we pray protection be upon him in Jesus' name. Maging kay Roxy Kalalang, Lord, we pray your mighty hand protect her in Jesus' name. Ganon din po, Panginoon, at sa aming mga kapatiran na senior citizen, Lord, let your comfort, let your presence be with them, O God, sa panahong ito, Panginoon, na sila po, alam namin, ay isa sa mga apektado at talagang miss na po nila yung fellowship, Lord. Yung fellowship po ng Holy Spirit.
ang maranasan po nila, Panginoon, sa panahong ito. Ganon din po, hinihiling ko ang iyo pong pagpapala sa amin pong mga programa at ganon din po yung aming panalangin na magamit po namin ang opportunity ito, ang new normal, ang social media, Panginoon, para sa pagmimisyon, sa pagbabahagi ng mabuting balita at sa pagdidisipulo, kagaya po ng aming misyon, Panginoon, bilang isang iglesia. Pagkaisahin mo po kami, magkaroon kami ng espiritu ng pagsunod, ng katapatan sa iyo, at patuloy na isulong po namin yung agenda mo po dito sa lupa, gaya ng sa langit. Basbasan mo po ang lahat ng nakiisa ngayon sa amin pong prayer meeting at hinihiling ko po ang iyong pagpapala sa kanila. Hinihiling ko po ang iyong pag-iingat sa kanila, ang kapayapaan, ang kalakas at kagalingan ay patuloy naming maranasan, dakilang Diyos. Salamat po, salamat po. Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon. Naway ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa atin pong prayer meeting. At huwag po natin kalilimutan na yung pong ating responsibility na manalangin. Ang panalangin po ay personal, ito po ay particular, at syempre ito po ay persistent. So marami rin po tayong mga ino-offer na online ministry, ang ating pong online worship every Sunday, 8:30 ng umaga. So bilang pamilya, sama-sama po tayong sumamba sa ating pong mga tahanan at makiisa sa ating pong online worship, sa ating panambahan tuwing araw ng linggo. Ganun din po yung ating mga bata, ay encourage po natin na makiisa na mag-participate sa ating KC online, sa ating pong online children's ministry every Sunday 10:30 po ng umaga. Ganun din po yung ating online prayer meeting na ginagawa natin ngayon every Wednesday 7 p.m. So wag po natin itong kalilimutan na tayo po'y sama-samang manalangin. Kapatid, yung pong ating family altar, napaka-importante rin po, no? Kung magagawa po natin araw-araw, sikapin po natin magsama-sama bilang isang pamilya araw-araw at tayo po'y manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos na malaki pong maitutulong sa ating kalaguang espiritual at sa pagpapala ng Diyos sa atin pong mga tahanan, sa ating mga pamilya. Ganon din po yung ating personal devotion sa Panginoon. Napakarami po nating oras ngayon. Alam ko, kayang-kaya po natin gawin ito, mga kapatid. Salamat po, at alam ko na tayong lahat ay magiging better sa panahon ito. Now we will have better normal. So muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at patuloy tayong iniingatan ng ating Diyos. Amen. 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 See you next week. God bless you. God bless you.